in Jesus' name. Yung mga tao pong may relasyon sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, ikaw ay sanga ng puno. Jesus Christ is the vine and you are the branches. Therefore, kung ikaw ay kanyang sanga, pwede natin talagang, pag tayo nagdadasal, in Jesus' name, pwede mo yung gamitin. Pero tingnan niyo po, maging sa John chapter 15, verse 14, ang sabi ng ating Panginoon, verse 13, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. 14, kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. 15, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sabagat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan. Sa Old Testament, ang alam ko lang na pinangalan ng kaibigan ng Diyos ay si Abraham. Sino pa yung isa? Sino pa? Hindi ko na maalala eh. Ang alala ko lang si Abraham. Pero alam niyo po, nakakatuwa ang ating status today. Sabi ng ating Panginoon, hindi ko na kayo tinatawag na alipin, kundi kayo'y aking mga kaibigan. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay aking ipinakilala sa inyo. Tingnan po yung affinity. Pag sabing affinity, relationship. So, yung in my name, whatever you ask in my name, atin muna sinisilip, sino yung pwedeng gumamit ng in my name sa aking pangalan? Yung pong taong karelasyon ng ating Panginoon. Kasi tingnan sa Biblia, sa Exodus chapter 20 verse 7, di po ba may tagpong ganito sa isa sa 10 utos? Sabi ng Panginoon, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon nang walang kabuluhan. Exodus 20 verse 7, I think. Sabi ng Bible, huwag mong babanggitin, alin? Ang pangalan ng Diyos, ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Sapagkat hindi aariin ng Panginoon walang sala ang bumabanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. That's blasphemy. Inyong tingnan po dun sa Acts chapter 19, merong gumamit ng pangalan ng Panginoon na hindi naman niya karelasyon. Tingnan ang nangyari. Acts chapter 19. Aray, nabasa nyo na. Pero ating magandang balikan. Tingnan po. Acts 19:13. Ito yung mga taong ginamit ang pangalan ng Panginoon. Wala naman siyang relasyon sa Panginoon. Acts 19:13. Datapwat ilan sa mga Hudyo, kasi ito yung lahat ng madampian ng panyo, ng mga apron ng mga alagad na galing, ay merong gumaya sa 13. Datapwat ilan sa mga Hudyong pagalagala na nagsisipagpalayas ng masamang espiritu, tingnan po ito, ay nagsipangahas na sembitlain ang pangalan ng Panginoong Jesus sa mga may masasamang espiritu. Okay, inyong naunawaan tagpo, may nasasapian. Merong mga nakikitang nagaling pag ang mga alagad ay nagsasalita, gumaya din. Okay, kaya ingat kayo sa exorcism. Pag hindi ka sa Panginoon, huwag mong basta papakalaman, baka lumipat sa iyo. Ito hindi man sa Panginoon, tingnan, sabi na nagsisipagsabi, sabi nitong mga nagpapalayas, ipinamamanhi ko sa iyo sa pamamagitan ni Jesus na siyang ipinangangaral ni Pablo. Okay? At may 7 anak na lalaki. Verse 15. At may 7 anak na lalaki ang isang iskiba na Hudyo, isang pangulong saserdote, ito anak na nagsigawan nito. Ano nangyari po sa verse 15? At sumagot ang masamang espiritu. Naimik talaga ang masamang espiritu. At sa kanila sinabi, ito na, nakikilala ko si Jesus. Nakikilala ko si Pablo. Datapwat, sino-sino kayo? Anong issue dito? Ginamit nila ang in Jesus name. Lumayas ka in Jesus name na pinangangaral ni Pablo. Ano sabi ng demonyo? Kilala ko si Jesus. Kilala ko rin si Pablo. Ay, sino kayo? Ibig sabihin,
hindi iginagalang na masamang espiritu ang mga taong gumagamit ng in Jesus name na wala namang affinity or link or connection kay Jesus Christ. Kaya huwag kayo matatakot pag may nasasapian. Kaya may relasyon na sa Panginoon. Bigla, Pag may relasyon ka na sa Panginoon, pwede mo yung gamitin. Pero pag wala, huwag mong basta gagamitin. Tingnan ang nangyari sa kanila. At ang taong kinaroroonan ng masamang espiritu lumukso sa kanila. Yan na nga, nakakatakot, dadambayan, ganyan eh. Lumukso sa kanila at sila'y kaniyang natalo. 7 laban sa 1. At nadaig sila. Ano pat sila'y nagsitaka sa bahay na yaon na hubad, at sugatan. Ay sige, gamitin mo ang pangalan ni Jesus na hindi ka naman kaugnay sa Kanya. Delikado. Ibig sabihin po, yung paggamit natin ng in Jesus name, na ikaw ay may relasyon, very powerful talaga yan. Iginagalang ka ng demonyo. Pagka ikaw talagang gagamit niyan, ay na kay Kristo na din. Pero miskin nakalagay sa iyo ay Jesus at kung ano nung mga ako po nung nag-aanting-anting pa kami, may mga pangalan din naman na Latin-Latin pa. Ang demonyo kinatatakot doon, hindi, natutuwa pa nga. Uy, kakampi. Kasi wala nga bisa ang paggamit mo ng pangalang Jesus pag hindi ka pa kay Jesus. Kumbaga, ikaw ay uutang sa pangalan ng hindi mo naman kakilala. Delikado yon. Okay? Mapapahabla tayo doon. Ako'y nag-loan sa pangalan hindi ko kakilala, basta ako iperma mo. Magkakaproblema po tayo diyan. So, yung in Jesus name, it shows firstly yung affinity. Okay? And even sa Matthew chapter 7, verse 22, ito yung very familiar sa atin, na may gumagamit talaga sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sa palengke nga, ginagamit yan eh. Kaya maraming nagdodonasyon. Pero tingnan, bakit hindi ika nilulundag ng demonyo yung iba, Brad? Nalayas pa. Well, medyo high ranking yung nagsasalita. Baka high rank. Master. Baka yung Panginoon niya. But anyway, sa Matthew 7, alam natin yung talata, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Sa 22, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan. Sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng demonyo. Sa pangalan mo'y nagsigawa kami. So, hindi lahat ng gumagamit ng pangalan ng Panginoon ay kanyang tinatanggap. Kaya very important po, tingnan, bakit ka naging De Los Reyes? Tita Ami, mula sa Winging Birana. Kailan ka nagkarapatang gamitin ang kanyang pangalan nang ikaw ay nakasal? Bakit ang Gualter? Naging ano tayo sa inyo kayo dati? Garcia, naging Gualter. Dahil nagkaroon ng relasyon sa Gualter. Ignacio'y naging Abaha. Kasi nagkaroon ng relasyon. Yung gagamitin mo ang pangalan ng Panginoon, wala kang relasyon, delikado ka. Pero kung ikaw na may relasyon, gamitin natin. Yan na yung encouragement. Ang encouragement sa John 15, 16, 17, ito yung huling mga pangangaral ng Panginoon bago siya mamatay sa krus. Ini-encourage sa church na gamitin ang kanyang pangalan. Okay? Pero sinong ini-encourage? Yung merong affinity or relationship with Jesus Christ. In my name. So, sino kinakausap niya? Whatsoever ye ask. So who are they that ye? You. Sino yun? Yung mga tunay na ligtas. Kaya ba yung mga ligtas na? So, gamitin natin yan. Kung baga merong binibigay Diyos sa blank check sa atin blankong cheque, na may perma na niya. Okay? Huwag mong tupiin, huwag mong gawin saranggola. Yung gamitin, yung prayer, yung weapon na yan na binibigay ng Panginoon, yung privilege na yan na binibigay po ng Diyos sa atin. So number 1, when we say in my name, it talks about affinity sa aking pangalan. So, kaya yung pinapagamit ng Panginoon, pinapagamit lang yan ng Panginoon sa may relasyon sa Kanya, sa aking pangalan. Okay? Sa aking pangalan. So, without affinity kay Christ, without relationship kay Christ, yan ay invalid. Invalid.
I remember yung isang story sa Bible ng si Queen Esther ay lumapit din para in behalf ng Israel. Nabasa niyo po ang Esther na aklat. Ano nangyari diyan? Papatayin ang Jewish nation. Nalaman ni Esther, kaso na ibalabas ng edict ng hari. Anong ginawa? Ibinigay ng hari una ang singsing kay Haman. And then, anong ginawa ng hari? Ibinigay din ang kanyang singsing kay Esther. Ibig sabihin, in my name, isulat mo Esther, in the name of the king. Pag umatake na yung mga yan sa day of Yom Kippur, yung sa day of Purim, you will be purged. You have the power to counter. Pwede kayong lumaban. Kasi hindi ko na pwedeng bawiin yung naibigay ko ng batas. Pero meron akong batas din na pwede mong, pag papatay na kayo, patayin nyo na din, labanan nyo na din. So, bakit binigyan ng ganong kapangyarihan ni King Ahasuerus, ni Artaxerxes, si Esther? Because he is in relationship with the king. So, tayo din. We have that power from the Lord Jesus Christ, provided na klaro talaga sa ating tayo in relationship sa Kanya. So, kaya yung in my name, be sure that you are in Christ. Once you are in Christ, ikaw ay authorized ng Panginoon to pray in His name, to ask anything in His name. So, yan po yung number 1, affinity. Number 2, John 14:13. Sa John chapter 14, verse 13, ang sabi po ng salita ng ating Panginoon ay ganito. Sa John 14:13, at anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. Number 2 na ating makikita po dito, yung authority. In my name. Okay? In my name. It talks about power. Bakit sabi, what does it mean to pray in Jesus' name? Alam niyo po ba, the only powerful name na ginagalang ng langit ay ang pangalan ng ating Panginoong Jesus? Kaya po pag tayo lalapit talaga sa Diyos, in Jesus' name. Hindi yung in my performance name. Lord, ang dami kong na-perform. Lord, ang dami kong nagawa. Bagaman tayo nagpe-pray paminsan ng ganyan, na parang nanunuhol tayo sa Panginoon, but sa malalim na pagsilip, ang talagang reason why the Father is listening to us. Bakit nakikinig ang Ama sa atin sa langit? Because of His Son, Jesus Christ. Hindi yung, ako'y malakas manalangin sa Ama. Bakit? Ako ang soul winner ng simbahan. Ako ang pinakamagaling kumanta sa tenor. Ako ang pinakamagandang kumanta sa choir. Kaya pag ako'y nanalangin, nakikinig ang langit. Ay sala. Hindi yon. The power is in Jesus' name. Kaya yan yung pangalang may dating sa langit. Opo. So, the authority, dyan, maging sa Matthew 28, ating mababasa yan, sa Matthew 28. Matthew chapter 28, verse 18. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. All power is given unto me. So, ano kang ating, yung iba kasi minsan po, tulad halimbawa, lalapit sa mayor, oy, Brad, samasamahan mo naman ako kay mayor. Ikaw lang ikay malakas-lakas. Alam niyo, may uso sa Pilipinas yan yung gano'n, yung backer, yung meron kang sisikuhin. Sir, nahuli daw si baka naman pwedeng Bekenemen. So, uso yan sa atin. At minsan, napapakinabangan din, paminsan-minsan. But, delikado din. Okay? Delikado. Pero ang puntos po natin, tayo nga, pagka nagamit mo yung pangalan ni Brother Eric, nagamit mo yung pangalan pag nasa Piñan, nag-OJT, binabanggit ko lang ang pangalan ni Jay. Kapatid po kayo ni Sir Jay. Mas pogi lang ng kaunti sa akin. Abay, nakikinig na ay, teacher po ng anak ko yun. You see, ginagamit ko ang pangalan yan. Gagamitin mo yun. Kaya sa bawat barangay, inaalam ko kung sino makakilala ko.
Bakit? Ginagamit ko yon sa soul winning. Kilala niyo po ba dito yung yung mamamatay? Ay, kilala, yun ko. Kilala ko rin po yun. Ay, talaga. Ano yung ginagamit yung authority? Pero pagdating sa heavenly realm, sa panglangit pong usapan, kaninong pangalan na ating gagamitin? Walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Because the power is in the name of Jesus. Kaya miski tayo mahina, miski tayo backslidden in the heart, miski tayo ay maraming discouragement, hindi naman yun ang basis ng lakas. Ang basis is in the name of Jesus. Kaya miski tayo hinang-hinana, banggitin mo lang yung pangalang Jesus. Yun ang kumbaga sa langit nung wuwang-wang na kanina yung wow, yung tunog. Parang tanggal ang yung antok. Sa langit, pag nababanggit ang pangalan ng ating Panginoon Jesus, mula sa bibig ng kanyang anak, yan ay may lakas ng kahit ay bulong, yan ay sigaw sa langit. Why? Napakalakas ng pangalang Jesus sa trono ng biyaya. Kaya, in my name, sabi ng Panginoon, in my name, lumapit kayo sa Father in my name. Hindi sa iyong pangalan, sa aking pangalan, in my authority, but in His authority. Why? Look at Philippians chapter 2, verse 9. Kaya nakakatuwa talagang manalangin sa Panginoon Dahil ang ating ipinopront sa Ama ay yung kanyang kinatutuwaan. Okay? Philippians chapter 2, verse 9. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos as human at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Ano gang ibig sabihin ng given name which is above every name? Okay? Yung ating pangalan ay walang binatbat sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Okay? Sa totoong buhay nga, pag tayo na ngayon namatay, ang ating pangalan nakakalimutan na. Sino ho rito nakagaling sa patay? Di ba may pangalan yon? Pero tawag mo, pag pupunta ka, oy, may service tayo sa patay. May pangalan yon, Kuya Lito, yung mga namamatay ng damayan. Pero pagka napunta tayo sa patay. The moment you die, nag-uumpisa ka ng kalimutan ang iyong pangalan. Ay, ang lapid na ngayon niyayapakan na doon sa sunset. Hindi na naintinding tao dati yung nakalibing doon. Pero alam nyo, ang ating pangalan, makakalimutan. But the name of Jesus Christ is the name above all name. Matagal na tayong kalimutan. Matagal na tayong limot ang ating pangalan. Miski pangalan pa nga sa school, sino gayang libisting yan? Sino gayang Governor Carpio na yan na nakapangalan ng karsada ng Batangas? Hindi ko kilala yun Pero yung pangalang Jesus, 2,000 taon na nakakalipas, ay kilalang kilala pa rin. Ay, tanong nga sino nagtanong? Sino pastor yon? Pastor, yung nagtanong, Pastor David, yung sino rito ang kilala ang pangalan ng kanyang lolo? Sino po rito ang kilala ang pangalan ng iyong lolo? Pataas ang kamay. Yung lolo ninyo. Okay. Sunod. Ano po ang pangalan ng lolo nyo? Di ba may lolo ka Tito Rane? Yung ina, tatay ni Lola Esther. Anong pangalan ng lolo niya? You see? Ilang generation pa lang yon, kalimot na ang ating pangalan. Tapos ang tao nagpapasikat ng kanyang pangalan, hindi nakakalimutan ng tao na the moment you die, you are already forgotten. Kaya kung may pangalan tayong ibabandera, hindi pangalan natin. Pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya tayo malakas manalangin sa Diyos, hindi yung, sagalang yan, mahusay na Kristiyano yan, yan ay laging banal, hindi. In the name of His Son. Hindi natin sasabing tayo magpabaya, pero hindi yun ang ating pang-aro sa Diyos Ama, kundi ang pangalan pa rin ng kanyang anak. Hindi yung, Lord, alang-alang sa kasanto-santusan. Jesus ko, alang-alang sa mga torin. Meron ganyan kung anong inaalang-alang, alang-alang ay salang-sala po yan. Kasi ang dapat isalang-alang ay pangalan lang ng ating Panginoong Jesus. 2:9 nakalagay, siya'y pinadakila ng Diyos at binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Anong epekto niyan? Verse 10. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa. Talagang His name is above all name. Recognize sa langit, recognize sa lupa,
recognize even sa impyerno ang pangalan ng Jesus. Ang pangalan mo, hanggang saan kilala? Ang ating pangalan, hanggang saan kilala? Ang ating influence, we do not have that much influence, but the name of Jesus Christ, luhod ang nasa langit, luhod ang nasa planetang Earth, luhod ang even those inhabitants of the underworld. Ibig sabihin, ganun ka-powerful ang kanyang pangalan. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Diyos, Panginoon, Kurias, si kaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya tingin po, why in my name? Kasi ang may authority pangalan ay Kanya lang. Yan yung talagang, kumbaga, yung yung may mga ID. Mga may passes, yung may VIP pass, talagang wala nang security. Pag nakita, opo, sige po. Alam niyo, nakakatuwa rin, tayo may access sa langit dahil ng ating Panginoong Jesus. Amen? Huwag natin yung sayangin. Huwag natin yung sayangin. Opo, lalo, kaya nag-umpisa tayo sa affinity You are always His child. At dahil ikaw ay Kanyang anak, nakikinig siya sa'yo, every time na ginagamit mo ang pangalan ng Kanyang anak na si Jesus. Hebrews chapter 5. Hebrews chapter 5. In my name, there is affinity. In my name, there is authority. Hebrews chapter 5, verse 14. Ang sabi ng salita ng ating Panginoon. Mali ang aking text. Chapter 4. Chapter 4 po. Chapter 4, verse 14. Yaman niyang tayo mayroong isang lubhang dakilang saserdote. Ano ba yung saserdote? Yan yung namamagitan. Okay, nung Old Testament, hindi ka tatanggapin ng Diyos ang iyong handog pag walang punong saserdote. Kaya ginagamit niya ng Katoliko, ako ang mananalangin sa iyo para sa Diyos. You see? Kaya pag hindi ka lumapit kay Father, ay di kay Mother, ay hindi ka tatanggapin ng Diyos sa langit. Kasi naintindihan nila yung Old Testament na talagang hindi ka tatanggapin ng Diyos sa langit without the mediation of the priest. Ngayon, ang good news natin, wala nang ganyan. Meron na tayong nag-iisang taga-pamagitan. Verse 14, lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan. Sino siya? Si Jesus na anak ng Diyos. Ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Verse 15, sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan. Nakakatuwa naman, kasi ang Panginoon may authority, He is full of sympathy sa atin. Hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng paraan, gaya rin naman natin. Kaya sasabihin niyo bang, hindi mo na kumaunawaan ng Diyos? Ay Diyos siya Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Naranasan niya lahat. Gayunman, ito lang ang hindi naranasan niya. Gayunmay walang kasalanan. Anong panawagan sa atin sa verse 16? Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. In what authority? In my name. Sabi ng ating Panginoong Jesus. Tayo tatakbo punta sa trono ng biyaya, hindi dahil, Lord, ang galing-galing ko. Ang dami ko na-accomplish para sa iyo, Panginoon. No. You come before Him in my name. Naunawaan po natin yon. Kasi minsan, kaya tayo takot lumapit sa Diyos, ako'y nagkasala. I'm guilty. Para bagang kaya ka tinatanggap ng Diyos dahil ng iyong sarili. Kaya tayo tinatanggap ng Diyos dahil ng Kanyang anak. That's the reason. Kaya minsan po, halimbawa, nagkamali tayo nag-backslide. Minsan ayaw na natin makapag-usap sa Diyos. Bakit? Feeling natin, kaya tayo tinanggap ng Diyos ay dahil ng ating sarili. Teka, balikan natin. Tayo tinanggap niya nung tayo makasalanan pa. Walang anuman, total depravity nga tayo naniniwala. Walang anumang maganda sa atin and yet tinanggap tayo. Accepted in the beloved. Therefore, sa pananalangin ay gayon din. Bakit tayo makakalapit? In my name. Yan. Hindi in your performance, in your attendance, in your giving. Those things are good.
But that's the basis of being accepted by God in prayer. So yan po yung mahalaga na ating naunawaan. So, authority in my name. 1 John 5:15. 1 John chapter 5, verse 15. 14 and 15. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya. Sa English ay mas maganda eh. And this is the confidence that we have in Him. Tingnan, pagka may authority, parang may confidence yan eh. Tingnan, pagka ikaw ay may barel at ikaw ay illegal na may barel, are you confident? Kaya tingnan yung mga pulis, pag kayo nakatayo at yung mga baril nagbukol walang problema. Tingnan yung mga may baril pero wala man lisensya, laging nakatago yan sa mga puwet, sa mga pundiyo, nakakasanang mali, naputukan pa. You see? Pero tingnan, pagka ikaw ay in authority, you have the confidence. Ang sabi rito, and this is the confidence that we have in Him. Ang nakakatuwa ang talata, that if we ask anything according to His will. Yan, ito yung last point natin mamaya, ay yung applicability nito. If we ask anything according to His will, He heareth us. And if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. Kaya po mga minamahal na kapatid, bakit talagang masarap manalangin? Because we can use Jesus' name when we pray. And it talks about, hindi lang yung para kanasanayan, in Jesus' name, amen. No. Pag binabanggit yung in Jesus' name, it talks about affinity natin sa Kanya in my name. Use my name. You can use my name because you are my son. You are my child. You are my daughter. You are my spouse. You are my bride. You can use my name. Ikalawa, that's the authoritative name in heaven, in earth, and even under the earth. Yan ang pangalang kinatatakutan. Magpalayas ka ng demonyo, gamit ang pangalan mo. Lumayas ka in my name, in the name of Rane! Mahirap. Okay? Master! May sa Lord of the Rings ang imimik sa iyo. Master! Okay? Kaya po, sana ating naunawaan, the name of Jesus Christ is the most powerful name. Kaya nakakatuwa. Kaya yung mga nabangga diyan, napapahamak. Tingnan yung mga taga-Betel, sabi, kami more famous than Jesus Christ. Yun, patay na. Hindi na nga sila kilala. But the name of Jesus Christ is still known. Kilala pa rin hanggang sa kasalukuyan. Number 3. So, in Jesus' name means affinity. In Jesus' name or in my name means authority. In Jesus' name or in my name, it means applicability. Okay? In my name. Okay? When we say applicability, capable or suitable for, appropriate or fit. Pag sabing applicable, yan, dito naman yung di ka nakalagay sa talata, Brother Henry, whatever we ask in His name, ay ibibigay. Yan. Dito pumapasok, para yung sa whosoever, hindi lahat ng whosoever ay maliligtas. Kundi whosoever believe. Ganon din po yung sa word na whatever, kasi ito ginagamit ito ng mga Pentecostal, ginagamit ito ng mga name it, claim it. Tingnan po, hindi lahat ng ating hihilingin, kaya tingnan, when we say applicability, saan applicable ang in my name? Yan ba'y sa lahat ng bagay? Halimbawa, tingnan, ito ang prayer na ito, ay tatalba na yan, Lord, help me to become more important to you. Nag-pray ka ng gayaan, i-apply mo yung John 15, na whatever I ask in the Father, by your name, ibibigay. Ang prayer mo yung ganare, Panginoon, gawin mo kung mas mahalaga ako kaysa sa'yo. Is that possible? No, that is not applicable. Yun ang ibig sabihin ng applicability. Yung in my name, ay meron niyang akma na pinaggagamitan. Hindi yung
Kung parang whosoever, lahat-lahat yan, hindi. Yung whosoever, yan yung mga elect. So whatever, not all whatever is whatever. There is applicability. Example, ipagpe-pray mo, Lord, patayin mo ang aking kaaway. Is that applicable? Sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Ba't mo, Lord, hayaan mong patayin ko po yung aking kaaway. Permit me to kill him. Ay, hindi ka papayagan ng Diyos kasi sabi ng Diyos, vengeance is mine. Isa pang prayer, Panginoon, sana ang pornography maging tama kahit once a week. Pwede ba yon? I-adjust ng Diyos sa kanya standard dahil sa prayer mo? Hindi pwede yun. So, hindi yung whatever ye ask in my name, ang ibig sabihin ng whatever ay whatever na walang exception, hindi yun ang ibig sabihin. Merong applicability. Pag sa may applicability, merong appropriate. Meron yung fit na paggagamitan. Okay? Kasi yung iba yung isipin, name it and claim it. Para ang Diyos ay vending machine na nang napindot ko, ang gusto ko ay Coke and can. Lalabas. Ang gusto ko ay zero sugar. Lalabas. Ang gusto ko ay kotse. Meron na po ngayong vending machine na kotse ang lalabas. Oo, sa sobrang yaman. Sa Japan na lang eh. Lahat na yata nasa vending machine. Okay? Hindi lang ang kaligtasan. Ngayon, ang isip minsan ng tao sa Diyos ganyan eh. Pag napindot niya yung code, Jesus, miski illegal yung hinihingi, ibibigay. Teka, may applicability ang in Jesus' name. Okay? Halimbawa, ang panalangin mo na, Lord, patamain mo ako sa loto. Makabenta ako ng madaming shabu. Aba, in Jesus' name. Aba, that's blasphemy. You're using His name in vain. When we say we pray in Jesus' name, ito yan. It also means that you pray inconsistent with His character and will. Praying in Jesus' name means praying in a way consistent with His character and will. Yun ang ibig sabihin ng nananalangin ako in my name, in the name of Jesus Christ. Ano yung ibig sabihin, in the name of Jesus Christ? Lord, ari po yung aking tinayaang mga numero, ngayon po ay may mega loto. In Jesus' name. Isiningit pa sa Bible. Nagluluko tayo. Why? Hindi yun ang kanyang kalooban. Halimbawa, Lord, i-adjust mo ang mga prinsipyo ng Biblia para sa akin. Ituwid mo ang liko at likuin mo ang tuwid. In Jesus' name. Hello, hindi ang Diyos ganun. Ibig sabihin, number 3, and last point natin, yung applicability. Saan yan applicable? Yung prayer na yan, na whatever ye ask, what's that whatever? Ano yung sinasabi ng talata na whatever ye ask in my name? Kaya ang halagang alam din natin yung mga promises of God. Para yun ang ating maklaim. Parang pumasok ka sa Mang Inasal, ang hinahanap mo ay, nasaan po dito ang Dunkin Donut? Meron po kayong Chicken Joy? Pumasok ka naman sa McDonald's, hinahanap mo ay, meron po kayong Unli Rice? Wala sa menu. Kayo po ba nakakain na may menu? Yung mga, kami po yung inilibre ni Michael sa Kuya Jay. Mayaman pa rin si Brother Jay. May binibigay na yung libro na doon ka mamimili ng ulam. Hindi mo pwede sabihin, ang gusto ko nasa National Bookstore na libro. Hindi, meron diyang specific na dyan ka pwedeng kumuha. Tama po ba? When we pray in Jesus' name, kaya hindi talaga pwedeng i-divorce ang Bible and prayer. Hindi pwede. Alin ang mas mahalaga, Bible or prayer? Alin ang mas mahalaga, inhale or exhale? Huwag niyong pagbabanggain yung pares matino. Okay? Dahil hindi ka matino pag pinagbabangga mo yung pares matino. Okay? Alin ang mahalaga? Bible reading, prayer. Both of them. Inhale, mahalaga. Exhale. Okay, mag-exhale ka na mag-exhale. Patay ka. Inhale ka ng inhale. Ganun si aeroplano. Alin ang mahalaga? Kaliwa o ka ng pakpak. Tanggalin mo yung isa. Ganun din po yan. So, kaya pag nagpe-pray talaga, lagi dapat ang basis ay nabasa mo sa Bible na kalooban ng Diyos. Ano yung mga halimbawa na talagang ibibigay ng Panginoon sa atin? Same chapter. Chapter 14, chapter 15, chapter 16, chapter 17. Ito yung aking mga nakita. At marami pa. Halimbawa po, whatever in His name. Sa chapter 14, ano ang hihingi natin dyan na ibibigay niya? About His coming, His second coming. John 14,
Ang tinatalakay sa John 14, ako'y pupunta sa Ama, ipaghahanda ko kayo, at pag-ayos na, muling babalik ako. Tingnan, sa Old Testament, New Testament, anong ipagpe-pray natin? Your kingdom come. Maranatha, Jesus Christ, come quickly. Those are the prayer na pag ipinanalangin mo, tutugunin ng Diyos. Na Panginoon, dumating ka nawang madali. Ihanda mo ako sa iyong ikalawang pagbabalik. Yan yung mga ipagpe-pray natin. Hindi yung ganun, Lord, baguhin mo ang kasaysayan, huwag ka nang babalik. Hindi pwede. Ang naisulat ay naisulat na. Hindi po, sa John 14:3, nakikita natin yan. Another na yung applicable yung whatever. Tingnan po, sa John 15, yung ating context, ano ang hinihiling diyan na ibibigay ng Panginoon sa atin? Pagbubunga. Not only the second coming, but also fruit-bearing. John 15:8. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami. Kung inyong titignan po yung Bible na yan may iba-ibang level ang fruit. Fruit, much fruit, more fruit, much fruit, and remaining fruit. Hindi prurot. Ano ibig sabihin ng Brother Henry? So, in my name, saan yan applicable? Not only in second coming, number 2, doon saan yan ay yung fruit bearing. Gusto ba ng Diyos na ikaw ay magbunga ng kaluluwa? Maliwanag ang talata. Ang sabi doon sa ating text, ako'y hindi nyo hinirang. Ngunit kayo'y hinirang ko. Wala naman ditong talagang pumili sa Diyos Lord, pinipili kita. You choose Jesus because Jesus first choose you. Minahal natin ang Panginoon dahil unang tayong minahal lagi ang Diyos ang initiator. Hindi siya reactor. Siya ang initiator. Siya ang director. Hindi siya aktor. Siya ang director ng lahat. At ganito, bakit tayo niligtas? Hindi lang for the sake of salvation. Tingnan po. Sabi, kayo hinirang ko, hindi nyo ako hinirang, kayo aking inahalal. Anong purpose ng ating kaligtasan? Upang kayo'y magsiyaon at magsipag bunga. At, hindi lang mabunga, upang manatili ang inyong bunga. Therefore, ano yung prayer na in my name, na pag hiningi natin sa Diyos Ama, ay ibibigay talaga niya ng talagang tunay. Yung walang dudang ibibigay. Una yung second coming. Ipag-pray mo talaga yan, ay handa tayo ng Diyos diyan. Your kingdom come. Maranatha, Lord Jesus Christ, come quickly. Ikalawa na ipag-pray natin that the Lord is hearing, talagang papakinggan niya, yung panalangin mo magbunga. Opo. Yan ay ipag-pray talaga natin, hindi ang Diyos bingi pagkaya ng usapan. Ang tanong ay ganare, ang anak ba niya nahingi? Ito ang problema, ang dami nating hinihingi, pero hindi ang magbunga ng kaluluwa. Ang dami nating hinihingi, mga pangarap na panlupa lang. I'm not saying na masama. Pero ano ga ang madadalang natin sa langit? Kaluluwa. Lahat ng bagay na ating ininvest sa lupa, maiiwan. Hindi masamang mag-invest. I'm investing. Marami akong investment. Marami-rami na. Why? Nasa lupa pa tayo Pero, ang sad na nangyayari, ang daming pinagpe-pray, pero hindi magbunga ng kaluluwa. Pero yung pala kalooban ng Diyos, kumbaga sa menu, walang na-order. Walang na-order. Ay, nakahanda na ang chef na pinakamagaling inaroroon. Orderin mo lang. Steak. Well done. Ay, wala. Ang gusto lagi, mga tuyo. Meron hong tuyo. Pag kayo nasasama mahaling kainan, tiranan nyo yung mamahaling pagkain. Hindi yung pag nasa mahaling kainan, nasa po ang kangkong, at saka po, okra. Bukod dun may masasarap ang inihanda ang Panginoon sa atin. Isa sa pinakamasarap, yung kaluluwa'y maligtas. Yan po yung napakagandang ipag-pray. At ang Diyos ay ibibigay yan. Tingnan nakalagay. At anumang inyong hingin sa aking Ama, sa aking pangalan, ay aking ibibigay. Anong context talaga niyan? Abay, tungkol sa pagbubunga yan. So, kalooban ng Diyos na hindi lang ang worker, hindi lang ang pastor, kundi bawat isa sa atin ay makaakay ng kaluluwa.
Opo, huwag niyo isipin, hindi man ako magaling. Hindi nga, kaya nga tayo nagpe-pray. Tama po ba? Ho yan. At ang sabi rito, aking bunga. Hindi ating bunga yan, ha? Kanino bang bunga ang nasa ubas? Di sa puno. Ulitin ko, ha? Kaninong bunga ng ubas yung nasa sa puno? Di sa puno. Hindi doon sa namimitas. Alam niyo sa soul winning, ito yung tatandaan. Ang bawat bunga natin, natin, sabi ng Hosea, in me, your fruit is found. Sa akin, nanggagaling ang iyong bunga. Ibig sabihin po, yung bunga nating siyasabi, hindi talaga yan atin. Yan ay sa Panginoon din. Pero ang puntos, gusto ng Panginoon tayo ay magbunga. Ang tanong, yan ba yung ating idinadasal? O magbunga lang ng anak ang ating gustong ipanalangin? Genesis Commission ang ating gustong i-fulfill. Not the Great Commission. Dahil po, isa yan eh. Ang isa sa whatever na kanyang tutugunin, yung second coming, His coming. Number two, His fruit or fruit-bearing, John 15. John 16, isa sa prayer din at kanyang talagang tiyak na tutugunin. John 16:8-14, mahaba yung talata, ang context niyan, about the Spirit indwelling or infilling of the Holy Spirit. Diba, sabi ng Panginoon, sino sa inyong ama na pag humingi ang anak ng ganare ay ang ibibigay ay alakdan, ahas, bato? Anong context doon? About the Holy Spirit. Ibig sabihin, ang isa sa dalangin na gusto ng Diyos na hinihingi mo at hinihingi ko ay yung tayo ay infilled by the Holy Spirit. Ay hindi. Ano kang ating gustong laging ipagnalangin? Kaya minsan, totoo lang po, kaya nakaka-boring minsan manalangin, humihingi tayo ng mga dalangin na wala naman in His name. In my name. Kasi po, ano ba ang point ng prayer? What's the point of prayer? Diba sabi doon, hallowed be thy name. So, lahat ng iyong hinihingin, dapat, ang purpose niyan ay sambahin nawa ang pangalan mo. What's the problem today? Pag tayo nananalangin. Hindi naman yun ang pupuntahan. Pag binigay ba yung lalaking hinihingi mo, will God be hallowed? Panginoon, please naman, ang cute-cute naman niya, ang bait-bait din. Hallowed be thy name. Is that God glorifying? Hindi naman maluluwalhati. Naunawa man natin yun? Minsan humihingi tayo ng mga bagay na alam naman natin na hindi naman maluluwalhati ang Diyos. Parang nang nagrebelde si Iso sa kanyang mga magulang. Alam na galit sa Canaanites, ay ang inasawa yun eh. Alam na nga hindi yan ang gusto ng magulang, ayun pang ilalapit eh. Minsan tayo ganun eh. Alam mo namang hindi yan gusto ng Diyos. Kasi anak ka niya. Meron ka nararamdaman, alam mo yung tama at mali. Abi kaya pinipilit para natin yung mali. Kaya minsan, pag hindi ako tinutugon ng Panginoon, mali nga yung hinihingi. Wala sa menu ang iyong hinihiling. Ito yung mga nasa menu na maliwanag. Pray for His coming. Pray for the fruit bearing. Pray for the Spirit indwelling. Pag yun ang pinag-pray mo, lahat ay magiging Spirit-filled. Hindi yung, abay, parang spiritual ka Hindi dapat huwag, sino ka na po? Si Andrew yata? Anong nilagay mo nun, minsan? Hindi masama ang maging spiritual. Kasi minsan nagiging biroan natin, uy, spiritual. Di ba? Pag nakita natin ating asawa nagbabasa ng Bible, aba, spiritual ang asawa ko. Pag nakita natin ang anak na nagbabasa ng Bible, aba, parang ang dating ngayong spiritual ay bagaman biro, ay parang masama. Pero sa totoong buhay lang, dapat talaga ipag-pray natin tayo maging spirit-filled lahat. Mababawasan ang away-away pagka lahat ay spirit-filled. Kaya ako'y bugnutin, malimit. Alam ko kung bakit. Mababa ang level ng Holy Spirit sa buhay ko. Kita niyo yung bangka. Ba't ang bangka ay hindi nabubutas ang ilalim pag nadaan sa ilog? Pag mataas ang tubig ng ilog, hindi sasayad ang ilalim ng bangka. Pero pag mababa na ang tubig sa ilog, yung mga batong nakatago ay naultaw, nakikiskis yan sa ilalim. Nagkakakiskisan yan. So bakit minsan tayo nagkakakiskisan na ng ugali? Alam niyo kung bakit? We are not spirit-filled.
Nalabas yung mga ugaling ayaw nating makita. Pero pagka tayo spiritual, hindi natin totoo naiintindihan yun eh. Ang asawa ko ginaharok, ang kanyang harok ay tunog sa aking tenga. Ang amoy ng kanyang kilikili, miski may anghit ay mabango pa rin. Pero pag hindi spirit-filled, ang sarap na ng ulam. Ano kaya naman yan? Nilutong yan. Walang kalasa-lasa. Lahat na yung pinagkagalitan. Tama po ba? Kaya isa sa ipagpe-pray talaga natin yung indwelling ng Holy Spirit. Infilling of the Holy Spirit. John 16. Naroon yan sa John chapter 16. So alam na natin. Minsan dahil natin yung pinagpe-pray na kung ano-ano. Pero ito yung mga talagang tutugunin ng Panginoon. At huli, na pinagpe-pray dapat natin yung believers unity. John 17, 11, 21, 22, and 23. Tingnan po, ang sentro ng ipinapanalangin ng Panginoon that whatever ye ask in my name, I will give it. I will answer it. Ano yon? It's about His coming. It's about His fruit. It's about His Spirit. It's about His body. Tingnan yung kaya tama yung mga matatandang pastor na nagsasabi, the point of prayer is Jesus Christ. Yan. Ang point ng prayer, lahat, ay tayo lalong mapalapit sa ating Panginoon. Kaya nga, in my name. Kaya delikado yung panalangin nung tinugon ka, lumayo ka sa Panginoon. Ay, kaninong name ang gusto mong itaas? Lord, i-bless mo lang ang aking business in Jesus' name. Teka, nag-abroad, nakalimutan na kaya si nagtagumpay ay because of the name of Jesus. Nakapasa sa board because of Jesus' name. Kinalimutan na ang Panginoon. Nung nakapag-asawa, na pinag-pray in the name of Jesus, abay nung naging asawa na, ay nakalimutan ng mas mahalaga si Jesus kaysa sa kanyang asawa. Naunawaan po natin, lahat talaga ng bagay is in my name. Sabi ng Panginoon, in my name. For Him, by Him, and through Him are all things. Kaya pala, ang Bible ay laging in my name, sa aking pangalan. Ibig sabihin, you are in a relationship with me, I will answer your prayer. Number 2, you use my authority, I will answer your prayer. Pero yung number 3, ang mahalaga, it should be applicable in my name. Kung baga matinong tao ka, gagamitin ko yung pangalan mo sa kalokohan. Yung iyong account, na puro kabanalan ay ihahakot, puro pornography ang ilalagay ko. Di ka, sira ang pangalan mo. Bakit? Hindi naman ako yan eh. Ba't mo ginagamit ang pangalan ko sa kalukuhang ganyan? Kaya din, huwag tayong hihiling nang alam nating hindi talaga kalooban ng Panginoon. Paano ba malalaman ang kalooban ng Panginoon? Kaya nga may Bible tayo eh. May mga revealed will of God. Hanapin niyo sa inyong Bible. For this is the will of God. Hanapin niyo, will of God. Ipapakita ng Diyos yun eh. Will of God. And as you obey the known will of God, you will know the unknown will of God. Para sa panliligaw, maliwanag, ang kalooban ng Diyos ay believer. Pero sa dami ng believer ay si whosoever. Pero as you pray along, God will guide you. Isasara niya ang pinto na hindi talaga para sa iyo at magbubukas siya ng pintong walang sino magkakapagsara. But again, ang puntos, babalik ka doon sa basic. Na ano ba yung revealed will ng Panginoon? Trabaho. Anong revealed will ng Panginoon? Seek ye first the kingdom of God. Ay, may linggo. Ay, di automatic na. Yung ganon, naunawaan niyo yun? May pera ka. Anong gagawin ko sa pera? Ang dami kong pera. Ang dami talagang nagdadatingan lahat. Anong gagawin mo? Di malakay 310. Alam mo na, yung natakbo ang utak mo agad sa ano ba yung kalooban ng Panginoon. Kaya yung, saan ko ba ilalagay? Nakapag-tights na ako. May mga worker dito. Walang problema yun. Kasi yung pagkano iniisip ka pa, saan ko pa ito ilalagay? Oh, at least alam mo na yung pangunahin. Di ba hala ka dun sa iba? Oo. Ang aking number nga pala is your 9. Naunawaan po natin yon. Kaya in my name, kaya nung binubulay ko ito, ano ga yung in my name? Sa aking pangalan. Yung pala, it talks about number 1, affinity. In my name. Use my name because you are in a relationship with me. In my name because only my name has the authority. But use my name properly because ang aking pangalan ay may tama ring applicability. May tama lang yung pinaglalaanan. Kaya doon sa James, huling talata, sa James chapter 4 verse 3, ako na may nanalangin eh. Pero ito na, sabi ng James 4 verse 3. Sabi ng salita ng ating Panginoon, ye ask and receive not. Humingi naman ako eh.
because ye ask amiss. Kaya hingi ka ng hingi ng dalaga, amiss. Okay? Humingi ka ng masama, that ye may consume it upon your lust. So why? Ginamit din naman ng pangalan ng Panginoon, kaso hindi applicable. Hindi yun akma para doon. Okay? Kaya po ngayong gabi, marami pa namang kalooban ng Panginoon. Bukod ito yung binanggit ko lang sa aklat ng John na akin pong nasilip, na ipag-pray natin yung kanyang second coming, yung fruit bearing ng ating buhay, na tayo laging indwelt and infilled by the Holy Spirit, at magkaisa ang mga mananampalataya, believers, unity. Yan ay napakahalaga ding ipag-pray. At yan ang mga prayer na tinutugon talaga ng ating Panginoon. Kaya yun po, kaya ngayong gabi, in conclusion, that is why one of the most powerful weapon we have in our arsenal as defense and offense against the enemy is to pray in His name. Ang pinakamalakas na sandata sa ating kagamitang pandigma ay hindi ang ating sarili, but His name. The name of the Lord Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Sa inyo po, aming mapagpalang Diyos, salamat po